When days are brighter and full of hope, let me sing. When night is darker and unrestful, let me sing. In joy and sadness, all times of day, in praise and thankful along the way. Whatever I face, whatever you bring, Lord, let me sing. When family and friends are rejoicing, let us sing. When we mourn, there's no celebrating, let us sing. When we worship or when we fall to our knees, when we feel so strong or maybe so weak, bring peace and comfort and see to our need, and let us sing. When I can find words and the teardrops fall, let them sing. If my heart is breaking in front of all, let them sing. Lord, bind up my wounds with a sweet refrain from brothers and sisters who feel my pain. When my voice is weak and I'm better again, please let them sing. When sleep won't come to my eyes at night, let me sing. And cares of the world press on every side, let me sing. Bring calmness and strength to do your will, a firm resolve just to follow you still. Let ancient words and the harmonies ring, Lord, let me sing. Magandang gabi muli mga kapatid. So, Lunes po ng gabi ngayon. Magandang simulan po natin ang ating bagong linggo sa pamagitan po ng pangangaral sa ating Facebook Live. Ito po isang pagkakataon po kasi halos lahat po ng mga tahanan ngayon, at least dito po sa aming lugar, sila po ay mayroong internet connection. At kung wala naman po, sila ay mayroong cellphone na automatic po yung internet, di ba? So napakagandang pagkakataon na gamitin po natin itong teknolohiya upang maipangaral po natin ang salita ng Diyos. Imbes na tayo po nanonood ng TV o nanonood ng pelikula sa Netflix o namang kaparaanan, maganda din po na alalahanin po natin ang mga salita ng Diyos. Marami po mga tao ngayon sa tindi po ng kailang pagiging busy sa mga bagay sa mundong ito ay wala na silang panahon sa Diyos. Ang kanilang panahon ay inilalagak nila sa kailang physical na mga pangangailangan o mga physical na kagustuhan. At nalilimutan na po nila na mayroong Diyos. Na sa uling araw, sa Judgment Day,
ay tayo po'y kanyang hukuman sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Nakakalimutan na po ng mga tao yun. Di ba? So binabati natin ang ating mga kaibigan, mga kapatid, diha sa Mindanao, ug sa Visayas, ug sa laylay mga dapit. Maayong gabi sa inyong tanan, Maigsoon. Binabati rin natin ang ating mga kakabsat. Once upon a time, ano po, hindi ko alam ang pagkakaiba ng kabsat at kakabsat. Later on, nalaman ko na ang kabsat ay singular at ang kakabsat ay plural. So binabati natin ang ating mga kakabsat. JT Ilocos, naimbang ganabi kada kayo amin kakabsat. At binabati rin po natin ang ating mga katugangan doon sa may Bicol region. Diyos marahil na banggi sa inyong kabos. Binabati rin po natin ang ating mga kaibigan, kapatid doon sa may Pangasinan, Basanto sa Labi at si kayo namin. At binabati natin ang mga kapatid dyan sa may Carabao Island, mayad nga gabi, mga satanan. At siyempre, hindi natin makakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Pampanga, bahagi ng Tarlac, bahagi ng Nueva Ecija, bahagi ng Bataan, bahagi ng Zambales, bahagi ng Bulacan. May pabingi Kekongan. Yan ang lugar ng mga Mekeni kanila. So ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay may kaugnayan po sa maaaring nagaganap pa na sunog dyan sa may Los Angeles area na isang lugar ng mga mayayaman na may mga pag-aari. Ang katunayan po niyan, marami mga milyong-milyong halaga sa dolyar na mga tahanan o we can call them mansions ay tinupok lang ng apoy. Usually, nakikita ko po sa YouTube, sa balbalita, mga tahanan, mansion ng mga artista o mga mayayamang mga tao na nakatira dyan sa may Los Angeles area ay nasunog at nawala. Marami pong mga ari-arian ang natupok at nasira. Isipin po natin, parang mahirap imaginein na nangyayari yun sa isang lugar na punong-puno ng kayamanan, karangyaan, katanyagan, at biglang nawala sa isang iglap, di ba? Parang mahirap intindihin nyo bakit nangyayari yun. Sa mga post ng iba't ibang mga tao tungkol po doon sa Los Angeles fires, lumusga sila. Sinasabi, kasalanan nila yan dahil nagkalimutan na nilang Diyos. At minsan meron silang sinasabing masama laban sa Diyos. Totoo yun. Pero hindi lang naman sa Los Angeles ginagawa ng tao yan. Pupunta tayo sa mga lugar ng mga ibang pananampalataya na hindi naniniwala sa tunay na Diyos. Ganon din ang ginagawa nila. Sila po'y nagwiwika ng mga bagay laban sa tunay na Diyos. Pero wala namang sunog doon, di ba? So, totoo ba na itong mga sunog na ito sa Los Angeles ay isang paghatol na galing sa Diyos? Tandaan po natin, totoo po ang umahatol ay ang Diyos. Pero kailangan natin pag-aralan. Paano ba umahatol ang Diyos? Kailangan natin maintindihan yun bago tayo musga at magsalita na itong nangyayaring Los Angeles fires ay kaparusahan galing sa Diyos. Sabi nga po ng ating Panginoon sa John chapter 7, judge righteously. Hindi lang tayo basta-basta humahatol. Kailangan humahatol tayo ng makatwirang paghatol, di ba? Kaya napakagandang uminto tayo, pag-isipan natin, at pag-aralan natin ang banal na kasulatan. Ito bang mga apoy na sunog na ito ay tunay nga bang kahatulan ng Diyos? Yun ay magandang pag-aralan. Anong matututunan natin sa mga nangyayaring ito sa Los Angeles? Alos naubos na ata yung Los Angeles, di ba? Ito ay isang malaking syudad. Pero malaki rin ang apoy.
Habang pinapanood mo sa balita sa YouTube, parang hindi ka panipaniwala. Pero nangyari, di ba? Hindi ko po alam, wala na pong update kung magpapatuloy pa yung apoy o it's fully contained o nahinto na nila yung apoy. Kung nahinto na nila, ito'y mahabang proseso bago sila nagtagumpay. Ngayon, punta na po tayo sa ating pag-aaral sa gabing ito. At tignan po natin, pag umahatol po bang Diyos, paano siya umahatol? Ito po hindi po ito isang kaisipan na nangyari lang ngayon. Years earlier, nung nagkaroon po ng pagsabog ng Mount Pinatubo, may isang preacher, nasasabi kong, hindi ko alam, kapatid natin sa pananampalataya, dahil ibang kanyang, sabi niya, siya'y mangangaral ng Ebanghelyo, iba naman ang pinapangaral niya. Sinabi niya na ang pagsabog ng Mount Pinatubo ay kaparusahan ng Diyos dahil sa idolatry na ginagawa ng mga Pilipino. Sabi ko ng panahon na yon, hindi yata totoo sinasabi mo. Kung pupunta tayo sa Biblia, pag umahatol ang Diyos sa mga taong dapat niyang hatulan, hindi siya umahatol na kasama ang kanyang mga alagad. When God judges a nation, He will not judge them along with the saints. Hindi siya umahatol na kasama ang kanyang mga alagad. Palagi niyang inihiwala ang kanyang mga alagad upang hindi sila makasama doon sa kahatulan na yun. Unang-unang makikita natin sa panahon po ni Noah. At that time, yung mga tao po, katulad siguro ng panahon natin ngayon, ay sumama. Nasabi ng Panginoon na ang pawang nasa kanilang mga puso ay pawang masasama. In other words, halos wala na silang naisip na maganda. So inatulan ng Diyos ang buong sanglibutan. At alam po natin ang ginawa ng Diyos. Pinalubog niya ang Diyos, buong sanglibutan, pinalubog niya. Kasama ang pinakamataas na bundok, ang Mount Everest. Question, pangutana, saludsod, tutang, pregunta. Kasama ba yung mga alagad niya? Kasama ba yung mga matuwid na alagad ng Diyos sa panahon na yon? Ang tanging tapat na alagad ng Diyos sa panahon na yan ay si Noah at ang kanyang sangbahayan. In other words, si Noah po ay may 3 anak at meron na silang 3 asawa at kasama ang kanyang asawa. So 8 kaluluwa yun. 8 tao. Sila ba'y sinama ng Diyos sa kanyang kahatulan? Pinatay ba ng Diyos ang lahat ng mga tao kasama si Noah at ang kanyang sangbahayan? Hindi ba? Sagot yan, hindi. Binigyan sila ng kaparaan ng Diyos para sila maligtas physically and spiritually, para hindi sila masama sa mga sasamang tao. Napapatay ng Diyos. In other words, God destroyed all the world, lahat ng mga tao, except for Noah and his family. Hindi kasama ang pamilya ni Noah sapagkat si Noah ay matuwid. Basahin natin. Sa Genesis chapter 6 verse 9. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. And Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. In other words, si Noah po ay matuwid. Kasama ng kanyang buong sangbahayan. Sila ba'y niligtas ng Diyos? Sa Genesis 6:14, sinabi ng Panginoon, make an ark of gopher wood. Bakit? Para maligtas sila sa baha. In other words, dalawang klaseng kaligtasan ang makikita natin. Si Noah were physically saved by the ark. So, dahil di sila namatay. Dito po sa Genesis chapter 6, verse 7, and the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart.
Hindi siya nagkamali ng paglalalang. Nalungkot lamang siya sa bunga ng kanyang paglalalang, ng tao na ginawa niya naging masama. So the Lord said, I will destroy man, whom I had created from the face of the earth, both man and beast, creeping thing and birds of the air. Anong wala? Alam, pag nagbabasa tayo ng Biblia, we have to think very well. Anong wala dito? Wala isda. Mahalaga yun. Bakit? Paano niya papatay ng isda nakatira sa tubig? Ang pinatay lamang niya ito, face of the earth. Yung lupa. Both man and beast, creeping thing, and birds of the air. Walang isda. Katulad din po sa pagkain ng dugo. Hindi kasamang isda. Dahil hindi pwedeng patulunan ng dugong isda. Ang pinagbawal lang na kainin kasamang dugo ay yung mga pwedeng patuloy ng dugo. So dito po, yung mga nasa lupa lang ang pinatay ng Diyos. For I am sorry that I have made them. But Noah found grace in the eyes of the Lord. So nakasumpong ng biyaya si Noah sa paningin ng Diyos, sapagkat siya'y matuwid. So ano makikita natin? Inutusan ng Diyos na gumawa siya ng daong. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch, etc., etc. So ito nagligtas sa kanila physically. Nagligtas sa kanilang buhay. Physical na buhay. Pero mayroon pang isang klaseng kaligtasan. Si Noah ay naligtas spiritually. Dahil pinatay ng Diyos ang kasamaan sa pamagitan ng pagpatay ng lahat ng masamang tao. So si Noah po ay nagpatuloy sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. So this is 1 Peter chapter 3 verse 20, who formerly was disobedient when once the divine long-suffering waited in the days of Noah. While the ark was being prepared, ibig sabihin, habang inihanda ang daong, si Noah ay nangangarap. In which a few, that is 8 souls, were saved through water. Anong kaligtasan pinag-uusapan dyan? Spiritual na kaligtasan. Siya niligtas sa tubig dahil nilipol ng Diyos ang kasamaan sa Panginoon. So question, nangatulad ng Diyos ang buong sanglibutan sa panahon ni Noah, kasama ba yung masama? Mabuti? Hindi. Niligtas niya si Noah at ang kanyang sangbahayan. Now, fast forward sa panahon ni Lot at ni Abraham, nilipol ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Actually, 4 na syudad yan. Pero pinakamalaki ang Sodom and Gomorrah. God destroyed the 4 cities except for Lot and her 2 daughters. Di ba, si Abraham ay nakipag-bargain sa Diyos. Nakipag-bargain sa Diyos eh. Hindi ko alam kung 10 na lang ang natira. Kung may 10 matuwid na masusumpungan sa Sodom at Gomorrah, kanya, gigibayin mo ba? Ang sabi ng Diyos, hindi ko gigibayin, alang-alang sa 10 matuwid. Kaso walang 10. Kung 10 man ang pinaka-counting, nakalimutan ko na, ano po. Pero wala siya ng 10 doon. 4 lang ang naging lumabas na matuwid doon. Kahit yung mga manugang ni Noah, hindi sila naniwala. O ni Lot, hindi sila naniwala. So sila, pinagtawanan nila si Lot. Parang hindi siya nagsasabi ng totoo. So sino niligtas ng Diyos? Sinaba ba ng Diyos si Lot at ang kanyang ang asawa niya at 2 anak niyang dalaga sa paglipol sa Sodom at Gomorrah? Pinatakas sila. Basahin po natin. God destroyed the 4 cities except for Lot and her 2 daughters. So it came to pass when they had brought them outside that he said, escape for your life. Dahil gugunawin na nga ng Diyos. Do not look behind you nor stay anywhere in the plain. Escape to the mountains lest you be destroyed. So kailangan silang pumunta sa bundok para hindi sila mamatay. Then Lot said to them, please know, my lords, if indeed now your servant has found favor in your sight and you have increased your mercy, which you have shown me by saving my life, but I cannot escape to the mountains, lest some evil overtake me and I die.
See now, this city is near enough to flee to, and it is a little one. Please let me escape there, and my soul shall live. O, nakiusap siya. And he said to him, See, I have favored you concerning this thing also, in that I will not overthrow this city for which you have spoken. Hurry, escape there, for I cannot do anything until you arrive there. Therefore, the name of the city was Zoar. So, pumunta siya sa loob ng Zoar at hindi ginawa ng Diyos yung syudad na yun, alang-alang kay Lot. The sun had risen upon the earth when Lot entered Zoar. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. He overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, what grew on the ground. But his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. So, tatlo lang sila naligtas. Question, nabang gibain ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, dalawang syudad doon, kasama ba si Lot at ang kanyang mga matuwid na bahagi ng kanyang sambahayan? Hindi. So, destruction of Jerusalem, hindi ba binigyan ng warning ng Diyos ang mga Kristiyano doon? Binigyan sila ng tanda. Pag nakita ninyo yung mga tandang ito, tumakas na kayo. Dito sa Matthew chapter 24 verse 15. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Then let those, ang ibig sabihin ng when you see the abomination of desolation, ito yung panahon ni General Titus, na sila nakapasok sa banal na lungsod at ginibahan at sinira nila ang Jerusalem. When you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, dahil ang mga hentil, bawal sila pumasok sa banal na lugar. Kahit nga yung mga ordinaryong Hudyo, hindi sila pwedeng pumasok roon, hindi sila mamamata. Ang mga saserdote lamang at punong saserdote pwedeng pumasok doon. Let those who are in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house. And let him who is in the field not to go back to get his clothes. But true to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. Ay mahirap tumakas. And pray that your flight may not be in winter dahil mahirap tumakas pag may taglamig, or on the Sabbath dahil nakasara lahat ng pintuan sa Jerusalem, for then there will be a great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time. No, nor ever shall be. And unless those days were shortened, no flesh will be saved. But for the elect's sake, those days will be shortened. Ano sinasabi ng Panginoon? Sa kanyang mga lagad, tumakas na kayo, kanya. Ginibaban niya Jerusalem na kasama ang mga matuwid? Hindi, di ba? On the last judgment, on the last day, kasama ba yung mga Kristiyanong mga hatulan kasama ng mga di-Kristiyano? Hindi rin. Dahil pag-ihiwalay ng Diyos ang mga Kristiyano sa mga di-Kristiyano. Dito po sa Matthew chapter 25, verse 31. When the Son of Man comes in His glory, sa kanyang muling pagdating, hindi na sa tao, sa Diyos na sa kanyang buong kalalatihan. And all the holy angels with Him. Then He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. And He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Goats, yung hindi maliligtas. Sheep, yung mga maliligtas. Magkasama ba sila na paparusahan ng Diyos sa impyerno? Hindi. Iniligtas niya ang kanyang mga banal. Dadali sa langit. Paano yung mga hindi Kristiyano? Pupunta sa impyerno. Kahit kailan na kapag ang Diyos ay umahatol sa mga masasama, hindi kasamang mabubuti. Tandaan natin yun. Huwag tayong umatol na biglaan. Hey, kaya nasunog ang Los Angeles, kasi masamang tao doon. Hindi lang sa Los Angeles may masamang tao. Dahil sa buong sanglibutan, ang mga tao masasama. In the sense na hindi nila kinikilala ang tunay na Diyos. Hindi sila naniniwala sa tunay na aral.
No, my friends, hindi totoo yun. May mga Kristiyanong nasama doon sa sunog na yun. So, sabihin, sila po ba ay parurusahan ng Diyos? Hindi sila parurusahan ng Diyos. Hindi siya kasama doon. Yung makikita natin, pero tandaan po natin, may mga sunog, ang mga sunog na ito, ay may sinasabi ang Diyos sa atin. May tinuturo siyang aral sa atin. Lahat ng mga bagay na yan, mga earthquake, mga anumang kasakunan na nangyari sa tao, may tinuturong Diyos sa atin. Meron siyang gustong sabihin sa atin. Na dapat sana alam na natin kung binabasa natin ang salita ng Diyos. Unfortunately, hindi. So, pwedeng gamitin ng Diyos yung mga yan para turuan tayo ng mga bagay na dapat nating matutunan. Kasi lahat ng mga tao hindi nagbabasa ng Biblia. Alos sa lahat, hindi. Ang totoo niyan, yung Los Angeles fires is a natural calamity. Ano ang cause niyan? It's a combination of drought-like conditions. Dahil yung pong tumagal yung drought o tagtuyot, supposed to be winter time na yun, di ba? Pero tumagal ang tagtuyot sa Los Angeles area, actually sa buong California. Ang Southern California, sa panahon na yon, had less than 10% of average rainfall since October 1. So, napakahaba na ng walang kakaunting ulan. At yung powerful offshore winds, yung pong Santa Ana winds, ay nandun doon. So, nagkaroon po ng sunog, hindi natin alam kung by natural means, kasi kung tuyo-tuyo na yung mga halaman, pag tinamaan ng kidlat niya, masusunog. O kaya naghulog ng sigarilyo, baka masunog yan. Eh kung nasunog yan at may dry na hangin na napakalakas, para mo binubuga yung apoy. Kaya lumaki yung apoy. Mabilis kumalat. Yan ang dahilan bakit mabilis kumalat yung apoy na yon. So yung po Santa Ana wind was responsible para bumilis ang pagkalat ng apoy. Tandaan natin, ang apoy nangangailangan ng oxygen niya. Pagka binigyan mo ng oxygen niya, lalo lalakas yung apoy. Kaya nga po ang isang panghinto ng apoy, carbon dioxide. Yung pong foam na nakikita natin na binibigay nila, binubuga sa apoy, ay carbon dioxide foam yun. Para bagang alisin mo oxygen at ihinto yung apoy. So in other words, itong Los Angeles, California fires were of natural origin, natural calamity. Nagkataon na masyadong tuyo ang panahon, naging tuyong-tuyo na yung mga halaman dahil matagal na walang ulan at biglang may nag-trigger ng apoy. At ito'y kinalat ng Santa Ana wind na 80 miles per hour ang lakas. So kaya nga yung binugay ang apoy at kumala. Kaya yan dahilan bakit napaka-bilis ng pagkalat ng apoy. Meron makita nyo, ang tinuturo sa atin yan ay ito. Ang mga kayamanan sa lupa ay di tiyak. Uncertain riches. Hindi tiyak na kayamanan. Kung inisip natin na yung mga physical nating kayamanan ay mananatili sa atin, you're wrong. Pwedeng mawala yan sa isang iglap. Na pumutok ang mga pinatubo. Maraming bahay sa Mabalaka at ang nawala. Maraming pag-aaring nasira. Itinuturo lang sa atin yan na ang kayamanan ay hindi tiyak. Ito'y nawawala. Ito'y pwedeng nakawin. Dito po sa Mateo chapter 6 verse 19, do not lay up for yourselves treasures on earth. Huwag tayo mag-iipon ng kayamanan sa lupa, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Ano yung moth and rust? Yung panahon na ito na sinunod ng Panginoon, yung mga kayamanan nila, para bang nilalagay nila sa ilalim ng lupa. Sila naghuhukay ng hukay, at doon nila ilalagay kailang kayamanan at tatabunan nila. Pero pag may nakabalita na doon mo nilagay, nanakawin na magnanakaw yan. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys,
and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. In other words, kung anong pinahalagahan mo, nandun ang puso mo kanya. Kung pinahalagahan natin yung physical na kayamanan, nandun ang puso mo mula sa Diyos. So, ang kayamanan pwedeng masira at pwedeng nakawin. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, ito po ay sinulat ni Pablo kay Timothy na isang preacher para turuan niya yung mga mayayamang mga Kristiyano sa panahon na yun. Hindi ito tumutukoy sa mayayamang sanglibutan. Hindi man sila makikinig. Command those who are rich in this present age not to be haughty o mayabang, nor to trust in uncertain riches, but in the living God. In other words, hindi na tayo pwede magtiwala, mabagmayabang, at magtiwala sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa buhay ng Diyos, who gives us richly all things to enjoy. So nagbibigay sa atin ng lahat ng physical na biyaya ang Diyos. Huwag nating sabihin sa ating sarili, ako ang responsable sa kayamanan ko. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. So, ano sinasabi ni Pablo kay Timothy? Yung kayamanan, di tiyak yan, kanya. Huwag tayo magtiwala sa kayamanan, di tiyak. Nawawala kasi yan. Tignan nyo, nasunog. Minsan $20 million mansion, $30 million mansion, $10 million mansion, nasira, nawala. Magkano yung $20 million? Eh, may kitang ano yun, mga 20 million times 5 na lang, kamo. 100 million pesos na yun eh. Ganun kamahal yung mga nasunog doon. Na yung mga may-ari, no, nag-iisip na, oh, this is a good life. Na inisip nila ito magpapatuloy na wala hanggan. Hindi totoo eh, nasunog eh, nawala. Yung sabi ni Solomon sa kayamanan, kung ikay mayaman at ikay namatay, ano mangyayari sa iyo? This is Ecclesiastes chapter 2 verse 18. Then I hated all my labor in which I had toiled under the sun. Kinapopota ko ang pagpapagal sila ng araw. Bakit? Because I must leave it to the man who will come after me. Obviously, ito'y kanyang anak. And who knows whether he will be wise or a fool? Paano natin malalaman kung siya'y marunong o isang mangmang? Kung siya'y mangmang, mawawala lang kayaman ang pinagpaguran ni Solomon. Kung mabuti pa sana kung hindi marunong. Yet he will rule over my labor in which I toiled and in which I have shown myself wise under the sun. This also is vanity. So ibig sabihin yan, maaaring nasa pa rin kayamanan, pag namatay ka, eh paano kung mga mangyung natira tagapagmana mo? Hindi na wala rin kayamanan mo kanya. So wala rin kwenta kanya Solomon na aking pagpapagal. Ito rin ay walang kwenta kanya. This is vain. This is vanity. So yung mga tweet, isang bagay na nagtuturo sa atin, yung mga kalamidad na nangyayari, nakikita sa mundo. Ngayon, recently, hindi po sometime in the past, but recently, nakita natin yung apoy sa Los Angeles. Paano natupok ang lahat ng mga kayamanan doon sa isang iglap na pinagpaguran ng mga may-ari. Katulad ni Solomon, he labored, siya nagpagal, ay nawala. Di ba nagtuturo sa atin yan? Kung tayo po'y nag-iisip. Kung hindi kayo nag-iisip, wala tayong magagawa to. So, tinuturo natin kung ano talagang mas mahalaga sa buhay na ito. Material wealth doesn't last forever. Hindi natin madadala yan. Pag tayo namatay, we cannot bring our wealth to death, to our death. Hindi natin pwedeng dalhin yan sa pag namatay ka, iwanan mo yan. Sa realidad ng mundo, sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, for he brought nothing into the world, nung tayo pinanganak, tayo hubot-hubad, nung tayo pinanganak, wala tayong dinilang kayamanan mula sa tiyan ng ating mga ina. And it is certain we can carry nothing out. Pag namatay tayo, wala rin tayong dadalhin.
Kahit yung pinakamagandang barong o Amerikana na isusot sa ibang kay, matutupok yon, mabubulok yon. Ang matitira lang sa buto mo at saka yung buhok mo. And having food and clothing, with this we shall be content. Alam niyo, lahat tayo dapat masaya. Ayaw po siya sinasabi ni Pablo, dahil karamihan sa atin, meron tayong pagkain, meron tayong sinusuot. Hindi at least masaya ka na. Tiyaring kayamanan, nawawala yan. Tinuturo sa atin, if God gives us wealth and money, it means more responsibility. Itong mayayaman, ginugugol nila ang kanyang kayamanan para sa sarili lang nilang kasiyahan. Imagine niyo kung kayo may isang $1 billion. Anong gagawin mo sa pera mo? Hindi mo maubos yun. Anong ganda nun sa'yo kung hindi mo na magagamit? Imagine mo, meron kang 100 million pesos sa bangko. Hindi mo maubos yun. Kung hindi mo siya maubos, anong kwenta no sa'yo? What benefit that it will bring to you kung hindi mo rin siya maubos? Hindi mo ba? Isipin mo mabuti. Sabi nga po ni Eddie Garcia, nung in-interview siya, napanood ko sa YouTube, sabi niya, anong kwenta ng pera kinikita ko kanya? Tatago ko sa bangko kanya. O anong kwenta nun sa akin kanya? Hindi ko man siya nagagamit. Sabi niya, I earn money so I can use them kanya. Tama naman siya. Kung sobra-sobra ng pera mo, anong gagawin mo? Ito sinasabi ng Biblia. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, hanggang dito sa verse 9, command those who are rich in this present age not to be haughty o mayabang. Alam nyo, marami din naman lahat. Pero minsan, kung meron kayamanan, ang yabang niya. May mga taong dating mahirap na kumonti lang nagkaroon ng konting pag-aaral, ang yabang na nila. Kung Kristiyano ka, huwag kang mayabang. Kasalanan yun. Magpasalamat tayo sa Diyos, pero huwag tayo mayabang. Not to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly in all things to enjoy. Let them do good. Gamitin ang kayamanan sa paggawa ng mabuti. That they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Yung sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, naturuan mo yung mga yaman, yan ang kailang gawin, ganyan. Hindi ka binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para lang sa iyong sariling kasiyahan. He is giving you responsibility. More blessing, more responsibility. Kung ikay Kristiyano at ikay nagkakaroon ng maraming biyaya, kailangan ka rin magbigay ng marami sa unang araw sa linggo. Nakakahiya naman po, pagmamalaki mo, 200 ang miyembro dito. Pero pag tinignan mo yung collection, 3,000. Shame on you. Di ba? Dahil kung binibigyan tayo ng kayamanan ng Diyos, sinasabihan tayo ng Diyos, gumawa kayo ng mabuti. Gamitin niyo sa mabuti. Sa Luke chapter 6 verse 9, and I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon o kayamanan, that when you fail, they may receive you into an everlasting home. He who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Therefore, if you have been unfaithful, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And so, ibig sabihin, itong mammon, this is unrighteous kanya. Hindi ito magbibigay siya ng righteousness kung hindi mo siya kinapupuotan kanya. So, gamitin natin sa paggawa ng mabuti. We cannot serve God and wealth. Sa ibang salin, we cannot serve God and mammon. Dito po sa English Standard Version, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. You cannot serve God and wealth.
Alam nyo, doon sa listahan po ng mga kasalanan sa Colossians, isa lang ang tinatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan. That is covetousness. O yung masiding pagmamahal o pagnanasa sa kayamanan. Tayo ba'y kailangan magnasa ng kayamanan? Oo, kailangan natin yan eh. Pero yung masiding pagnanasa, that's covetousness. Sinasabi, that is idolatry. Dito po sa Colossians, ano po? Verse 5, therefore put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Singular po yun eh. Yung which refers to covetousness, which is idolatry. Kaya sabi ng ating Panginoon, you cannot serve God and money. If you serve money, you will hate God. If you love God, you do not love money. The love of money is the root of all evil. Hindi makikita niyo. So, kung kayo po yung mga Kristiyano at nakikita natin itong mga pangyayaring ito sa ating kapaligiran, kailangan wag nating makaligtaan kung ano yung mabuti. Anong priority natin? Sabi nga ni Solomon, magpagod ka na magpagod sa paghahanap ng kayamanan, pag namatay ka, ano ngayon? Paano kung iniwanan mo ng kayamanan, may mangmang? So yung pinag-irapan mo, may mauwi lang sa wala. Mabuti sana kanya kung siya marunong. Paano kung siya mangmang? Dito sa Colossians 3:1, Colossians chapter 3 verse 1 to verse 5. If then you were raised in Christ, nung tayo na bautismohan, when we were baptized, seek or find those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Seek those things which are above. Hanapin natin yung sa langit. Set your mind on things above. Spiritual na mga bagay. Not on things on the earth. Ito po is a not but sentence. Pag meron tayong not but sentence, hindi ibig sabihin na hindi mahalaga yung mga bagay sa lupa. Nasa lupa tayo eh. So we need material things to survive. Ang sinasabi ni Pablo, spiritual things should be the priority of every Christian, of every man, for that matter. Di ba? Kristiyano ka, ang priority mo ay mga bagay na spiritual. Bakit? For you died, and your life is hidden with Christ in God. Nasaan ang ating buhay na walang hanggan ngayon? Sabi ng mga Baptist, meron na kaming buhay na walang hanggan. Sino nilolokod nyo? Mamamatay pa kayo eh. Pag meron na tayong buhay na walang hanggan, hindi na tayo mamamatay. Ang ating buhay na walang hanggan ay nasa ating Panginoon. Hawak-hawak niya yan. When Christ, who is our life, appears, pag siya'y muling dumating sa huling pagkakataon, then you will also appear with Him in glory. Bibigyan niya sa atin ng ating buhay na walang hanggan. Ililigtas niya tayo at dadalhin tayo sa langit. Dito sa Hebrews chapter 9 verse 28. Hindi ba yun ang sinasabi sa atin? Dalawang klaseng kaligtasan. Ang kaligtasan, ibig sabihin, kapatawaran ng ating kasalanan, which is prerequisite para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. This is Hebrews chapter 9 verse 20. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time, apart from sin for salvation, for eternal life. Yun ang sinasabi sa atin, yung ating mana ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 1. Basahin po natin. Mga igsoon, mga higala. Sa 1 Peter chapter 1, itong sinasabi, verse 4 kanya, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Yun ang dapat nating priority. Yung spiritual things.
yung katotohanan spiritual na dapat nating paniwalaan, dapat nating gawin para makamtan natin ang buhay na walang hanggan na nasa ating Panginoon. At ibibigay niya sa atin sa kanyang pangalawang pagdating. Yun din ang sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4. Pagdating ng Panginoon, ibibigay niya kanyang putong ng katwiran kanya. Sa verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ginawa ni Pablo, sinasabi niya, set your mind on things above. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, or the crown of life, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. So, ibibigyan tayo ng buhay na walang hanggan kung ang priority natin ay yung mga bagay na spiritual. Huwag nating kalimutan ng Diyos sa gitna ng ating pagunlad. We should not forget God in our prosperity. Alam po niyo, isang bagay na binigyang warning ng Diyos sa bansang Israel, pag sila nakapasok na sa lupang pangako, anong dapat nilang tandaan? Dito sa Deuteronomy chapter 8 verse 11, hanggang dito po sa verse 18, beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments, His judgment, and His statutes, which I command you today, lest when you have eaten and are full and have built beautiful houses and dwell in them, and when your herds and your flocks multiply, and your silver and your gold are multiplied, and all that you have is multiplied, when your heart is lifted up, and you forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, from the house of bondage, who led you through that great and terrible wilderness, in which there were fiery serpents and scorpions, and thirsty land where there was no water, who brought water for you out of the flinty rock, who fed you in the wilderness with manna, which your fathers did not know, that He might humble you, that He might test you, to do your good in the end. Then you say in your heart, my power and the might of my hand have gained me this wealth. Yun ang sinasabi ng tao minsan. Ang karunungan ko sa akin yan, kanina. Pinagpaguran ko yan. Hindi ang Diyos na nagbigay no. And you should remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your father, as it is this day. Unfortunately, nung nakapunta sila sa lupain ng pangako, nakalimutan nilang Diyos. Eventually, sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Eventually, sila naparusahan at naging alipin sa Babylon. Huwag nating kalimutan ng Diyos sa ating pagunlad. Let us not forget God in the midst of our prosperity. Si Proverbs 30 verse 8, verse 9, remove falsehood and lies far from me. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food allotted to me. Ano sabi ni Solomon? Pakainin mo lang ako yung sapat sa akin kanya. Lest I be full and deny you, katulad ng ginawa ng bansang Israel, and say, who is the Lord? Na sa kanyang paniniwala, gala sa kanyang sariling kapangyarihan ang kanyang kayamanan. Or lest I be poor and steal and profane the name of my God. There is nothing noble in being poor. Hindi ka naman po minamaliit o ininsulto yung mga mahihirap. But when there is poverty, pag maraming kahirapan, maraming krimen. Siyempre may nagugutom. But when a country will improve financially and will have relative prosperity among its people, the crime rate will decrease. Ganun talaga yun. Yun ang sinasabi ni Solomon. Sabi, huwag mo akong bigyan ng marami, baka makalimutan kita, o Diyos. At sasabihin ko, sino ang aking Panginoon? Sino yung Panginoon? O kung naman ay mahirap at magnakaw ka niya, so ganun talaga mangyayari. Mahirap, pero gagawin mo. At sisirain ko ang pangalan na aking Diyos. And profane the name of my God.
So mag-ingat po tayo dyan, mga kapatid. Minsan, ang isang kapatid, Kristiyano, sa kanyang tayak na pamumuhay, siya'y tapat. Pero nangyayari, pag siya'y umunlad, nawawala ang kanyang katapatan. Nangyayari yun. Kaya pag nakikita natin itong mga kalamidad, ayaw po natin makita ang kalamidad, masunog na yan. Ayaw po natin yan. Kahit masabihin natin yung mga taong nasunugan doon, na yung mga taong halos hindi naniniwala sa Diyos, hindi pa rin maganda yan. We do not desire evil to happen to our fellow men. Kasalanan yan. Whether they are Christians or otherwise. Ayaw natin makita yun. We do not have pleasure in something that is evil or in something that is not good. Ayaw natin yun. We do not have pleasure in those things. Pero kailangan pa rin nating matutunan yung aral na binibigay sa atin ng mga bagay na ito. And the most important lesson, this earth is not our real home. This is not our home. Heaven is our real home. Walang sunog-sunog doon. Walang nagnanakaw doon. Walang kasamaan doon. Kung makikita niyo ang larawan ng langit sa Revelation chapter 21, it is secured. It is secured. It is secured from the evil one. Ito po ay secured sa lahat ng kasamaan. Dahil ang langit ay, ang naninirahan doon ay katwiran ng Diyos. Dito sa John chapter 14 verse 1 to 4, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Ito gusto kong salin. Sa ibang mga salin, in my Father's house are many rooms. Hindi ayaw ko yun. In my Father's house are many mansions. A mansion is something that is good, that is beautiful, that is not ordinary, di ba? In other words, ang langit ay maganda. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. So yun, makikita natin yan. Maganda yung tinangako na siya. I go and prepare a place for you. I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Ang lupang ito will be destroyed. Meron akong maliit na aklat na kulay pula, ang paraiso sa lupa, magpakailanman. That's wrong. That's error. That's false teaching. There is no paradise on earth. This is not our paradise. Heaven is. Dito po sa 2 Peter 3 verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Pero sinabing the day of the Lord or the day of God, it means judgment. Mag-aralan niyo. Sa Old Testament, palagi ginagap the day of the Lord. That is judgment day. But the day of the Lord, the last judgment, will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burnt up. Masusunog lahat. Yung pinagpaguran mo sa lupang ito, masusunog lang yan. Lahat ng mga makapangyarihang bansa, masusunog lahat yan. So kung masusunog lang yan, bakit natin bibigyan na masyadong kahalagaan ng mga bagay na masusunog? So tama, sinasabi ni Pablo. These are uncertain riches. Eventually, they'll be burnt up. Susunugin lang yan ng Diyos. Pati yung tinitira nating lupang ito, susunugin lang ng Diyos yan. Wala na siyang gamit sa lupang ito. Dadali na sa langit ang kanyang mga banal. Dadali na sa impyerno yung mga pasaway. So ano pang kakailangan sa lupa? Sisirain na niya lahat yan. Yung nakikita natin ito sa langit. Sisirain na ng Diyos lahat yan.
Our home is in heaven. Ang ating tahanan ay sa langit. At least, for the saints, for the faithful ones, yung mga tapat sa Diyos. Ang tahanan ay sa langit. Naghihirap tayo ngayon. Tayo dumadaan sa pag-uusig. Pero ano naman ang kapalit noon? 2 Peter chapter 3 verse 11, verse 13, therefore, since all these things will be dissolved, what manner of persons ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be dissolved, being on fire, and the elements will melt with fervent heat. So ano kanyang nararapat sa atin na namumuhay sa banal na pamumuhay at kabanalan? Dahil itong mga bagay na ito, pagdating ng kahatulan ng Diyos, masusunog lahat yan kanya. Verse 13, nevertheless, we, according to His promise, John chapter 14, look for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Pag nakikita natin new heavens and a new earth, it is a new order of things. Sa Isaiah chapter 66, new heavens and new earth, there will be a new order of things. Nawawala na yung kautusan ni Moises at papalitan ng Ebanghelyo. Itong new heavens and new earth, masisira na yung lumang tirahan natin, the old heavens and old earth, at ang papalit ay isang panibagong kaisa ng mga bagay. At ito'y mangyayari sa langit. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. So, ano gagawin natin? We should work for the real wealth that will lead us to eternal life. Ibigyan natin ng halagang tunay na kayamanan. Hindi kayamanan walang katiyakan. Hindi kayamanan na pwedeng sunugin. Hindi kayamanan na pwedeng matabunan. Hindi kayamanan na masisira. Hindi kayamanan tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Dito sa Matthew 6:19, verse 21, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Lay spiritual treasures. Yan ang ating ipunin. Yan ang susi natin sa langit. We should labor for the bread that lasts to eternal life. This is John 6 verse 26. Alam niyo, nagpakain ng Panginoon sa libo-libong mga tao, gaya silang pirasong tinapay, ilang pirasong isda. Hindi nila nakita yun eh. Hindi nila nakita yung sign na yun ng ating Panginoon ang tagapagbigay ng buhay. Hindi nila nakita yun. Ang nakita nila yung kapagkain nila. Katulad ng ibang mga Kristiyano ngayon. Katulad ng mga ibang mga tao ngayon. Ang sabi ng Panginoon, Jesus answered and said to them, most assuredly I say to you, you seek me, not because you saw the signs, not because you saw the miracles yung ginawa niya, but because you ate of the loaves and were filled. Nabusog ng tiyan. Hindi nakita yung mas malagang bagay. Ano sinasabi ng Panginoon? Do not labor for the food which perishes. Kahit na po gaano kagaling ang preservation, masisira at masisira pa rin ang pagkain. But for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set His seal on Him. Ano yung food which endures to everlasting life? Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun, doon tayo magpagal. Doon tayo magpagal na pag-aral salita ng Diyos. At gawin natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Doon tayo magpagal. Doon sa mga bagay na nawawala. So mga kapatid, mga kaibigan, mahalagang nahanapin natin ang ating kaligtasan. If you are already Christians, we need to be faithful until death. If you are not yet a Christian,
You need to become one. Kailangan nating magkaroon ng kaligtasan na binibigay sa atin ng Diyos. Salvation is free. It is given freely by God through Christ. Di ba? We need to hear of the gospel. Romans 10 verse 17, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. You need to have faith. So Hebrews 11 verse 6, for without faith it is impossible to please Him. We need to repent. This Luke 13 verse 3, and sabi ng Panginoon, unless you repent, you will likewise perish. We need to confess. Ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, confession is made with the mouth unto salvation. We need to be baptized, immersed into water. Ang sabi ng Panginoon, he who believes and is baptized shall be saved. He who doesn't believe shall be condemned. Doon sa Acts chapter 2, verse 36, ang tanong, men and brethren, what shall we do? When they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ang sabi ni Peter, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, unto the remission of sins, so that your sins may be forgiven. Yun ang kaligtasan. We should be prepared for any eventuality. Kasi life on earth is uncertain. Pwede tayong mamatay anytime. Pwede tayong mawala anytime. So we should be prepared anytime. Kaya sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, now is the time for salvation. Basahin natin exact. Sabi dito sa verse 2, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for he says, in an acceptable time I have heard you, and in the day of salvation I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Karon ang adlaw sa kaluwasan, sabi ng mga Bisaya. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you very much. Kayo nakinig po, nanood sa ating Facebook Live. Sana po natulungan tayo na po. Kung kayo po ay hindi pa Kristiyano at gusto niyo maligtas, tawagin lang po niyo kami. At pwede namin kayong tulungan, hindi sa financial na paraan, hindi tulungan namin kayo para makita niyo at ganapin para magkaroon kayo ng kaligtasan. Kung gusto po niyo nakisama sa amin sa aming pagpupuri sa Diyos, kung kayo nasa Angeles, San Fernando, Balacat, Morac, etc., Magalang, ang aming pong panambahan ay matatagpuan sa Avocado Road, Trinidad Village Phase 3, Angeles City. Ang oras po at araw ng aming pagsamba, araw ng linggo, alas 9 ng umaga, 9 to 10 Bible Study, 10 to 11 worship service, at alas 4 po ng hapon, meron din po kaming afternoon service. Inaanyahan po namin kayo sa aming pagpupuri at pagsamba sa Diyos. At meron po kaming Facebook Live. Gusto ko sanang Monday, Wednesday, Friday, ano po. Kaya lang kumisan, ang schedule po natin, dahil nangangalap din pa rin po tayo sa mga tao, ay di po pinaintulutan. Pero we'll do our best, Monday, Wednesday, Friday. Maraming salamat po mga kapatid. I now am running in the Christian race to gain the promised prize. Through Jesus Christ, the saving, keeping grace, we'll crown Him in the skies. We shall run and not be weary, we shall walk and never faint. We shall run and not be weary, never faint and never faint. We're traveling to our happy home. We'll walk and never faint. We'll run and never falter by the way, for Jesus' word is true. He's promised if we ever will obey to bring us safely through.
shall run and not be weary, we shall walk and never faint. We shall run and not be weary, never faint. We're traveling to our happy home. We'll walk and never faint. I'll stand upon His word and prove His power. The rock of ages past. I know He'll keep me trusting every hour, while life on earth shall last. We shall run and not be weary, we shall walk and never faint. We shall run and not be weary, never faint. We're traveling to our happy home. We'll walk and never faint. The heavy weights of sin are laid aside. My heart is free and light. There's nothing we may fear which can be denied. Our hope is clear and bright. We shall run and not be weary, not be weary. We shall run and not be weary, never faint. We're traveling to our happy home. We'll walk and never faint. When life is o'er and labor here is done, can we thus say with Paul, I've fought the fight and there's a starry ground that's waiting for us all. We shall run and not be weary, we shall walk and never faint. We shall run and not be weary, we shall walk and never faint. We're traveling to our happy home. We'll walk and never faint. I'm pressing on the upward way. New heights I'm gaining every day. Still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's stable. Higher plane and I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has hard as you say, words of sunrise and spirituous flame. Though some may dwell with these abound, my desires higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's higher plane and I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to stay the most high and catch a gleam of glory rolling. But still I'll pray till heaven. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand. My faith on heaven's
Plain that I have found, Lord, let my feet on higher ground. Tingnan po natin ang mga nasa ating comment section. Leonito Torreliza, ito po ang matagal na po nating kakilala at kaibigan, kapatid, na ibang gabi, kadakoy amin, kakabsat. Ibig sabihin po niya, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ibanez Senior Shani, watching from Kamiling, Tarlac. Good and blessed evening to everyone. Oljan Ocampo, ito po yung nasa Dubai. Good evening po. Leonito Tanyalas, itong ating kapatid na nangaral sa may Dasmariñas, Cavite. Magandang gabi po sa lahat. Gina Lel, good evening. Jonathan Gonzalez, na maayong gabi, Brad. Hindi pala. Maayong gabi, Ixon Lordy. Magandang gabi, Brother Lordy. Sir Sumabal, ito po ating kaibigan po, kapatid dyan sa may Leyte. Maayong gabi, Brad. John Bautista, ito rin po yung ating kaibigan at kapatid dyan sa may Cabanatuan City, Masantos, Salabi. Pagkasinan po yan. Mariette Feliciano, good evening po, Brad. Jimmy Noah Sr., watching from Magpet, Cotabato, Philippines. Layo po niya. Earl Gabriel Foss, Salunga, good evening. Ronnie, taga Mercedes, Camarines Norte, magandang gabi po. Dave Valdez, taga Goldel lang po ito. Kapitbahay namin. Dave Valdez, namula tayo, magandang gabi po. Tapos, Senis Luciano, good evening po. Nasa Australia po itong kapatid na ito ngayon. Pablo Remiendo, taga Pangasinan, good evening, brethren. Dario Daniela Belvish, ito rin po yung matagal nating kilala, taga Puerto Princesa, Palawan. Good evening, brother, Lord and brethren. Sabi po ni Brother Lito Relosa, napakaganda ang topic mo, Brad. God bless you always. Maraming salamat, Brad. Marami dito po sa aking cellphone. Meron pong nanonood dito na hindi lang lumalantad, pero nanonood. Si Jennifer Lishing, taga San Fernando po ito. Salamat sa nanonood. Bonnie Morales din. Pati si Doroteo, itong ating kaibigan sa may North Cotabato. Ano ba yun? Hindi naman dadyang yun eh. Marbel. Oljan Ocampo. Sino pa ang nanonood? Si Marshall Hipolito Salunga. Nanonood din po. Si Mary J. Servito. Patid po natin yan. Nanonood din. Si Marjorie Sumanap de la Cruz. Flavio de Rosario. Maraming salamat. Tabita Salunga. Maraming salamat. Jocelyn Valiente. Maraming salamat. Freddy Alfredo Panilo, watching. Maraming salamat din. At sino pa? Roel Calas. Maraming salamat. Daniel Sikat, taga Mindoro. Bill Jones Joy Ka. Maraming salamat din. Trat Seeker is watching. Eric Banao. Okay, maraming salamat sa mga kapatid, kaibigan po na nanood sa atin. So tayo po ay maghihiwalay sa pamamagitan po ng isang maikling panalangin as usual. Amang Diyos na mga Panginoon po sa lahat, muli kami buong puso nagpapasalamat sa inyo, Diyos. Nalalaman namin kung wala po ngayon, walang mangyayari sa amin. At wala kami hindi kayo magkakaroon ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Kinikilala po namin yung katakilaan, kinikilala po namin ang iyong kabutihan, at kinikilala po namin ang iyong pagmamahal sa amin. Tapos sinabi din po kami sa aming Panginoon sa Kristo, na katulad po nyo na talagang mayroon ding masinding pagmamahal po sa amin, na siya pinagsakripisyo, nagtagpakumbaba, nakitulad sa amin, dinanas po niyang kahirapan sa mundong ito, pati ang kapigatian at sakit na dinalas niya nung siya napako sa krus. Para lang po kayo magkaroon ng kaligtasan, kami mga
taong hindi karapat-dapat sa inyong pagmamahal. Kami rin nagpapasalamat ng Espiritu na siyang nagpahayag ng buong katotohanan na aming pinag-aaralan ngayon. Nagbigay sa amin ng kaparaanan upang malaman namin kalooban ng Diyos at kami sumunod. Ama, kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya pisikal, sa mga pangangailangan, at higit sa lahat sa aming spiritual na kaligtasan. Ama, sana po'y igawad niyo sa amin na kayo magpatuloy sa buong katapatan, na kayo maglilingkod sa inyo hanggang sa araw ng aming kamatayan o sa araw pagdating na aming Panginoon. At di po pinapalain po na lahat ng mga tao sa buong mundo, sa lahat ng mga namamahala sa kanilang mga kani-kanyang mga bansa. Sana sila'y magkaroon ng mabuting pamamahala upang pamantiling katiwasay kapayapaan, upang kami yung mga anak ay mantiling maglingkod sa inyo sa gitna ng katiwasayan at kapayapaan. Patawarin po niyo kami, Ama, sa iyong mga pagkakamali. At ang lahat ng mga ito ay aming dinadalain sa Panginoon Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Tulutan ng Diyos ay tayo pa rin magkakasama sa ating pag-aaral sa Facebook Live. God bless. Take care.